Noong 2005, isang grupo ng 34 na individual ang sumalakay sa vault ng Brazilian Central Bank at nagnakaw ng 80 milyong dolyar. Ito ay nagmarka bilang pinakamalaking pagnanakaw sa bangko sa kasaysayan ng Brazil. Ang kwento na ito ay karapat-dapat sa pinakamahuhusay na thrillers at naganap ito nitong weekend sa Brazil. Narinig mo na ba ang kasabihang dig your way out of wealth? Sineryoso ito ng manglalaki nito, isang malaking pagnanakaw sa Fortaleza, Brazil ang naganap. Sa kabila ng vault na nilagyan ng mga surveillance camera, thermal sensors at mataas na sistema ng seguridad, nagawang makapasok ng mga magnanakaw na nakawin ng pera at umalis ng hindi napapagana ang mga alarm. Ang mga pag-iimbestiga ng pulisya ay nagsiwalat ng malawakang katiwalian at korupsyon. Noong August 8 ng taong 2005, ang Brazilian Federal Police ay nakatanggap ng isang ulat na ang Bangko Sentral sa Fortaleza ay ninakawan. Ito ay ikinagulat nila dahil ang Bangko Sentral ay ang pinaka-secure na bangko sa Fortaleza at hindi kailanman naging target noon. Ang mga pulis na mga 10 hanggang 12 sa kanila ay dumating sa lokasyon na hindi alam kung ano ang gagawin sa simula, kung papalibutan ba ang bangko o hindi. Pagdating sa bangko, nadiskubre nila na sa basement pala naganap ang pagnanakaw na kung saan may nakita silang butas sa sahig na tila patungo sa isang underground tunnel. Ang una nilang tanong sa mga empleyado ay kung magkano ang nakuha. Sa una, ang sagot ng empleyado ay humigit kumulang 100 million reals dahil kinalculate nila ito base sa timbang. Ngunit, nang chinek nila muli ito at binilang isa-isa ay napagtanto nila na ang nakuha pala ay 164 million na katumbas sa dolyar ay $80 million. Sa kabila ng maliit na butas at makitid na tunnel na ito, nagawang makadaan at nakawin ng mga magnanakaw ang mahigit 164 million reals na ang bigat ay ayon sa mga eksperto ay 3.2 tonelada. Kinuha ng mga magnanakaw ang mga lumang bill na na-circulate na noon, ngunit hindi nila kinuha ang mga bagong bill na posibleng matrack dahil sa kanilang mga serial numbers. Ang mga opisyal ng pulisya ay nagtitinginan sa isa't isa at hindi makapaniwala at nalilito habang sila ay nakaupo malapit sa butas na ito sa sahig at isinasaalang-alang ang mga potensyal na panganib kapag sinubukan nilang pumasok dito. Sa kabila ng mga babala ng posibleng bomba o baka mga armadong magnanakaw sa loob, pumutapang na nagpresenta ang isang officer na pasukin ang makitid na tunnel sa lalong madaling panahon. Ang pangalan ng officer na ito ay si Enya Sobrera. Sa kabila ng kanilang takot sa mga bitag o bomba sa makitid na tunnel na ito, maingat na ipinagpatuloy ni Enyas ang paggapang sa loob. Sa halos 27 taon niyang paglilingkod, naisip ni Enyas na habang nasa loob ng lagusan ay, "Huwag mo nang ituloy. Mamamatay ka lang sa loob. Walang dudang mamamatay ako dito. Nasa loob ako ng isang maliit na lagusan at hindi ko alam kung saan ito patungo." Habang dahan-dahang gumagapang si Enyas sa daanan, napansin niya ang mga tubo ng ventilasyon, gumaganang ventilador at mga ilaw na gumagana pa rin. Nag-alala ito na baka naroon pa ang mga magnanakaw. Halo-halong emosyon ang naramdam ni Enyas. Sinubukan niyang manatiling kalmado ngunit hindi mapigilang isipin kung Nandun pa rin kaya sila at inililipat ang pera? gumapang si Enyas ng halos 1 oras lang, ngunit sa kanyang pakiramdam ay kada minuto parang 10 oras ang itinatagal. Dahan-dahan siyang gumapang dahil may posibilidad na maglagay ang mga suspect ng manipis na nylon wire at pwedeng makapag-trigger ng granada at sumabog. Pagdating sa dulo, nakakita siya ng tuntungan at hagdan paakyat. Pagkatapos niya itong akyatin ay binuksan niya ang trapdoor ng dahan-dahan at sumilip sa paligid kung saan maingat niyang hinahanap ang anumang palatandaan na baka nandoon pa ang mga magnanakaw. Naghanap siya sa paligid ng mabuti ngunit wala na siyang nakita. Wala nang bukas na ilaw.
Inikot niya ang bahay at nakakita siya ng maraming matres na ginamit para takpan ang pinto at mga bintana sa paligid. Ang lugar ay nakitang puno ng puting pulbos na sabi ng mga eksperto ay upang mabura ang mga fingerprint nila sa paligid. Nakakita pa siya ng ilang mga damit at isang maliit na supot ng barya at yun lamang ang tangi niyang nakitang pera sa loob ng lugar na yon. Sa isip ni Enyas, kailangan niyang malaman kung nasaan siya kaya't masusing nagmasid si Enyas sa paligid. Sinubukan niyang sumilip sa mga bintana at pinto, ngunit may mataas na pader na katabi ang lugar na ito, kaya't hindi niya matukoy kung nasaan siya. Pagpasok niya sa isang kwarto ng lugar na yon ay natuklasan ng halos 100 ng malalaking sako na punong-puno ng dumi na nagmula sa hinukay na tunnel na ginamit ng mga suspect upang maging tungtungan para lumabas papunta sa bubong ng lugar na yon. Pag-akyat niya sa bubong ng bahay, nakita niya ang bangko sentral sa kanyang kaliwa at dito na pagtanto ni Enyas na ang lugar ng kanyang nilusutan ay malapit lamang pala sa bangko. Mga 80 o 90 metro lamang ang layo at kaagad niya itong ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Ang buong kwento ng pagnanakaw ay nagsimula sa lokasyong ito. Pero bago natin ituloy ang kwentuhan ay mag-subscribe ka naman sa ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng mga ganitong videos. Ito ang bahay sa downtown ng Fortaleza kung saan natagpuan ang pasukan ng tunnel. Pininturahan ng kulay green para magkunwaring isang synthetic grass company na nagbebenta ng natural o artificial na damo, pati na rin iba pang klase ng mga halaman na ayon sa balita ay inupahan ng mga salarin 3 buwan bago ito isinagawa. Nakakuha ng malawakang coverage ng media at nakakuha pa ng atensyon ng foreign press. Tinagsa ng mga mamamahayag ang bahay matapos itong matuklasan ng mga pulis na humantong sa masusing investigasyon sa pinangyarihan ng krimen, kabilang ang bahay, basement ng bangko at iba pa. Nagsimula ang tunnel sa likod ng inuupahang bahay na ito sa downtown Fortaleza. Ang impormasyon ay nagsasabi na isang kumpanya ng synthetic grass ang nag-operate dito bilang pang-front lamang ng hindi kukulangin sa 3 buwan. Sa investigasyon, natuklasan ng pulisya ang pagkakatulad ng nakawang ito sa Fortaleza at ng isa pa sa Sao Paulo. Ang Sao Paulo ay isa sa mga pinakamataong lungsod sa Brazil, kung saan ang ilan sa mga suspect doon ay pinaniniwala ang sangkot din ngayon sa Fortaleza. Ang mga magnanakaw ay inupahan ng bahay 3 buwan bago isagawa ang pagnanakaw. Itinago ito bilang synthetic grass company at maingat na gumawa ng 73 meters na lagusan para sa kanilang operasyon. Ang gamit ay ang gardening shovel at manong-manong hinuhukay ang lupa. Paano ito ginawa? Isang lalaki sa unahan ang naghuhukay at itinutulak ito sa gilid habang ang isa pang lalaki sa likod ang nagsasako nito. Itatali ng ikatlong lalaki gamit ang isang lubid at hihilahin naman ng ika-4. May naghuhukay, may tagasako at may tagahila. Ang iba ay nagsasalansan ng mga bag sa isang tumpok sa gilid at pabalik-balik upang makakuha ng higit pa. Gumamit sila ng 12 inches na tablang gawa sa kahoy bilang mga dingding at metal upang itayo ang daanan. Gamit ang halos 900 na tabla ang ginamit. Nakita rin dito ang mga linya ng kuryente para sa mga ilaw, air conditioning at mga ventilador, mga tubo ng tubig at mga linya ng komunikasyon. Shifting daw ang trabaho ng mga magnanakaw na may 5 hanggang 7 tao. Susunduin sila ng isang van pagkatapos maihatid ang kanilang karelyebo. Noong una, ang isang van ay dapat magdadala ng mga sako ng lupa na kanilang hinuhukay araw-araw. Ngunit nang gawin nila ito sa unang araw, maraming tao sa paligid ang nakikiusyoso at nanonood sa kanila. Naisip nila na kung gagawin nila ito araw-araw, mas makakaakit sila ng atensyon sa mga kapitbahay. Kaya ang ginawa nila ay itinabi ang mga supot ng lupa sa mga silid ng bahay hanggang sa mapuno ito. Sa huli, itinapon nila ang ilan sa likod ng bahay at unti-unting pinatag ang lupa. Dahil dito, tumaas ang lupa sa likod ng bahay sa paglipas ng panahon.
Ang tunnel na ginawa nila ay halos diretso lamang na may bahagyang kurba upang maiwasan ang isang sewer pipe at isa pang kurba na paakyat na magdidirekta papunta sa ilalim ng basement ng bangko. Ang Central Bank Vault ay may kakaibang struktura na may forklift na umaandar sa isang nakasabit na riles. Isang empleyado ng Central Bank ang gumugugol ng buong araw niya sa pag-ooperate ng forklift para sa paglipat-lipat ng pera dito at doon. Karaniwang pagkatapos ng shift, iniiwan ito ng empleyado sa pinakahuling posisyon. Noong Biyernes, naiwan malapit sa kung saan hinuhukay ng mga magnanakaw ang kanilang lagusan na nakaharang sa view ng surveillance camera na inisip tuloy ng pulis kung coincidence ba ito o hindi. Kung coincidence man ito o hindi, ito ay nakatulong para hindi mahagip ng camera ang paggalaw. Naghinala ang pulisya sa kakaibang pagkakataon kaya't naisip nila na baka may sangkot na empleyado. Ang forklift ay may mahabang bakal na nagaharang sa kamera na nakatulong sa paglabas ng mga magnanakaw. Dahil sa posisyon ng mga haligi ng pader, hindi tuloy pwedeng idirektang nakadikit ang mga malalaking crate ng pera. Ito ay lumikha ng mahabang daanan na may mga 23 hanggang 27 inches ang haba sa pagitan ng pader at ng mga kahon. Dahil dito, ang mga magnanakaw ay nagkaroon tuloy ng walkway papunta sa vault nang hindi napapansin sa kamera. Napag-alaman ng pulisya na may 5 kamera lamang pala sa loob ng vault na ito. Pinaniniwalaan nilang kulang para sa laki ng lugar na ito. Halos katulad ng isang indoor sports court. Ang mga kamera na ito ay nagbo-broadcast lamang sa iisang monitor kaya nahihirapan ng mga magmo-monitor ng CCTV. Paano nila makikita ang mga aktibidad ng mga tao sa loob? Gumamit ang mga magnanakaw ng isang cart na ginagamit sa paglilipat ng pera at kahoy na tabla upang itago ang kanilang mga kilos mula sa kamera at para makaiwas sa mga thermoelectric sensors. Ang vault ay mayroon ding motion sensors na karaniwang inilalagay sa mga pader na may horizontal range. Karaniwang rekomendasyon ng mga manufacturer. Ngunit ang sensor sa loob ng vault ay nakalagay pala sa kisame. Kaya limitado ang sakop nito at naglilimitan ng pag-sense ng kahit na anong paggalaw sa loob. Nagawa ng mga magnanakaw na hindi ma-detect dahil sa maling pagkakalagay naman pala nito. Sa kabila ng hinala ng pulisya na mayroon silang kasabwat na empleyado sa loob, hindi natukoy ng pulisya ang sino mang kasabwat ng mga ito. Mabilis na sinimulan ng mga magnanakaw ang pagpuno ng mga bag ng pera sa pagpasok sa vault noong Biyernes ng gabi na nagpaplanong magpatuloy sa pagnanakaw sa buong katapusan ng linggo. Nang makapasok na sila sa loob, tinawagan ng isa ang isa niyang kasabwat at sinabing, "Bro, nakapasok na kami." Gumamit sila ng intercom kaya't hindi na nila kailangan gumamit ng mga telepono. Doon, nagsimula na silang magdiwang mula sa tunnel. Ang unang bag ng pera ay nailabas. Bawat bag na kanilang inilalabas ay may 500,000 na isa-isang binibilang ng isa pang kasabwat sa kabila gamit ang mga tally marks na umabot hanggang 330 na bags na puno ng pera. Sa kabuuan, ang mga magnanakaw ay nagnakaw ng 164 milyong riyas mula sa loob ng 6 na malalaking crates ng pera. Ang 4 dito ay nilimas. Ang isa ay halos 80% ang nakuha at ang isa ay kakaunti lamang ang nabawas. Sa bigat ng perang kanilang nakuha, hindi na nila alam paano ito dadalhin. Wala na silang mapaglagyang bag dahil ang iba ay nagamit na para paglagyan ng ibang lupa mula sa hukay na ginawa nila. Napagdesisyonan na nilang itigil dahil naisip na nilang sapat na ang kanilang nakuha. Ang pera ay mahigit 3 tonelada kaya hindi ito kayang dalhin ng isang tao lamang. Kaya't hinati nila ito sa isa't isa. Bawat isa ay nagdala ng 100 kilos ng pera. Agad na sinimulan ng pulisya ang pag-iimbestiga sa bahay na nagpanggap na isang synthetic grass company ng mga magnanakaw. Napag-alaman nilang ang lisensya sa kumpanyang ito ay nasa pangalan ng isang Paulo Sergio de Souza. Nagsumiti sa Board of Trade gamit ang ID photo na may suot na bini, kaya't nahirapan silang i-identify ang itsura nito. Naisip ng mga pulisya na papaanong tinanggap ito ng Board of Trade. ID photo na nakasuot ng bini sa isang government issued ID, naghinala ang pulisya na may sinuhulan si Paulo para
nakuha ang ID na ito. Kapansin-pansin din na ang nakarehistrong pangalan nito ay Paulo Sergio na ang araw ng kapanganakan ay August 5. August 5 ang mismong araw na isinagawa ang pagnanakaw. Nagtanong-tanong ang pulisya sa mga kapitbahay tungkol kay Paulo, ang may-ari ng kumpanya. Inilarawan na mabaitaw at palakaibigan. Sa tapat ng bahay na ito ay may isang maliit na bar na madalas daw pinupuntahan ni Paulo. Kaya nagbigay ito ng lead sa pulisya na i-check ang mga larawan na kuha sa mga party at CCTV. Ngunit ang nakakapagtaka ni isa dito, wala ang litrato o kuha ni Paulo. Dahil sa perang tumitimbang ng 3.2 tonelada, naisip ng pulisya na siguradong kinailangan nila ng sasakyan o truck para sa transportation. Kinahapunan, nalaman nila na ang car dealer na nakabenta ng ilang mga sasakyan ng ilang milyon o halos 1 milyon na ang bayad ay cash. Nakakuha sila ng impormasyon sa taong nagngangalang Charles. Ito ang nagmamay-ari ng isang transport company. Nagtaas ito ng hinala dahil ang mga naturang deal ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan mga transaksyon sa bangko. Nagsagawa ng sub-investigation ng pulisya kay Charles at sa kanyang kumpanya. Nalaman ng mga pulis na kanyang sekretary na bumiyahe daw si Charles kasama ang isang driver ng truck upang maghatid ng mahalagang kargamento sa Sao Paulo noong linggo. Naghinala ang pulisya na ang mga magnanakaw na sangkot sa pagnanakaw sa bangko ng Sao Paulo ay maaaring maiugnay din sa pagnanakaw sa Bangko Sentral sa Fortaleza. Lalo na nang matuklasan nila na si Charles ay bumiyahe kasama ang isang driver ng truck patungong Sao Paulo. Pero bakit sasamahan ng isang may-ari ng kumpanya ang isang driver ng truck para sa isang simpleng kargamento? Ito ay naging dahilan upang mag-imbestiga pa ang pulisya. Nakatanggap ang Federal Police ng impormasyon na ang truck na sinasakyan ni Charles ay nasa Minas Gerais. Malapit na ito sa lungsod na tinatawag na Belo Horizonte. Ito ay nasa pagitan ng Fortaleza at ng Sao Paulo. Agad na sumakay ng helicopter patungo sa Minas Gerais ang isang grupo ng opisyal. Pagkalapag, ang commander ay nakatanggap ng tawag mula sa lokal na pulisya na ang truck ay huminto raw sa isang istasyon ng pulisya sa tabi ng highway. Inihinto daw ang truck na ito bago pa ito harangin ng mga pulis. Ano kaya ang nangyari? Ang driver ng truck ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang amo na si Charles na nagsabing may ihahatid daw silang mga kargamento ng sasakyan at ito ay urgent. Sumunod naman ang driver na ito sa kanyang amo, ngunit nalilito. Bakit kailangan agad-agad itong ibiyahe? At lalo pang nakakapagtaka dito ay bakit kasama niya ang kanyang amo sa biyahe na hindi naman daw nangyari noon. 4:00 ng hapon habang sila ay bumabiyahe, napansin ng driver ang kanyang among si Charles na hindi mapakali. Madalas magsabing ihinto ang truck para gumamit ng payphone. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi ginagamit ni Charles ang kanyang sariling telepono. Nang huminto sila sa isang payphone ng bandang 4:08 ng hapon, habang may kausap si Charles, bumaba ang driver para inspeksyonin ang mga sasakyang kinakarga. Bandang 4:30 ng hapon, habang nag-i-inspeksyon ng driver, ay nakakita siya ng mga bundle ng pera na may halagang 50 riyas sa mga nakalak na bintana ng kotse. Pinaghihinalaan na ang mga kotse ay puno ng pera. Ito ay iniuugnay sa pagnanakaw sa Central Bank na sakop ng media. Bandang 4:27 ng hapon, nagpasya ang driver na huminto sa unang istasyon ng pulisya dahil sa kanyang mga hinala, kung saan sinalubong sila ng mga armadong pulis na umaresto sa kanila. Ang lugar ay napalibutan na ng media. Dumating ang Federal Police ng bandang 4:39 na ng hapon at inaresto ang driver at si Charles. Tinanong sila at binilang ang halos 6 na milyong riyas mula sa mga kotse sa harap ng media. Sa pag-iimbestiga sa driver at kay Charles, natuklasan nilang walang kinalaman ng driver sa gawaing ito. Kaya ang focus ng investigasyon ay kay Charles. Kalaunan ay umamin itong si Charles na hindi sa kanya ang pera at ito ay sa kanyang kapatid. Dahil sa natuklasan, hinanap nila ang kapatid ni Charles sa kanilang database. Natuklasan nila na ang kapatid pala
pala ni Charles ay nagngangalang Marco, isang pinaghihinalaang isa sa Sao Paulo's drug kingpins. Sa pagsisiyasat, natuklasan na si Charles ay hindi direktang sangkot sa pagnanakaw, ngunit itinuring na kasabwat dahil siya ang namamahala sa transportasyon. Binanggit din ni Charles na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng karamihan sa iba pang mga magnanakaw at iginiit na lahat ng sangkot ay kinuha ang kanilang bahagi ng perang ninakaw. Nakipagtulungan si Charles sa pulisya, nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga magnanakaw. Nabanggit niya na mayroong humigit kumulang 34 na magnanakaw, ngunit nakilala lamang niya ang kanyang kapatid sa kanila. Ang kanyang kapatid ay kumilos bilang coordinator sa pagitan ni Charles at ng iba pang miyembro ng gang. Nang ipinakita ang mga larawan sa mga pinaghihinalaang kriminal, nakilala ni Charles ang ilan sa mga kasama ng kanyang kapatid. Nakilala rin ni Charles ang 10 miyembro ng gang kasama ang kanyang kapatid na si Marco. Isa na rito si Pablo, gumagamit ng peking pangalan at kilala sa pagiging sangkot sa mga gawaing krimen sa Fortaleza. Sa kabilang banda, may report silang natanggap sa mga kahina-hinalang mga tao na pumili ng iba't ibang tiket para sa iba't ibang lugar. Ginagamit na pambayad ay cash na tig 50 riyas. Dahil sa meron na silang pinaghihinala ang mga tao na sangkot sa pagnanakaw sa Sao Paulo, nakumpirma nila ang mga taong ito na gumagamit ng mga peking dokumento, ngunit gamit ang totoo nilang mga litrato. At base sa mga litrato, nakumpirma nila ang kanilang totoong pangalan. Ang ilan sa kanila ay si David Silvano, Josie Almeida, at Fernandino. Ang sinunod na hakbang ng pulis ay hanapin ang mga kasabwat nila sa krimeng ito dahil may mga listahan ng pulisya sa mga kriminal na posibleng mga sangkot dito. 3 araw matapos madiskubre ang pagnanakaw na ito, August 10, 2005. Nakatanggap daw sila ng isang tawag mula sa isang empleyado ng parking area na meron daw isang van na nakapark simula pa ng linggo. Natagpuan nila ang loob ng maraming plastic bags at mga tools. Ang plastic bags daw na ito ay parang katulad ng ginamit ng lagayan sa lupa sa pinaghukayan ng tunnel. Pinuntahan ng pulisya ang lugar at sinabing huwag hahawakan at aantayin daw nila ang mga forensic experts. Bukod dito, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa kanilang chief na ang kumpanyang Ximenez ay magbabalita daw tungkol sa kasong ito. Ipapalabas daw ito sa national television. Dito ay ipinakita ang mga litrato ng mga taong nahuli sa sangkot sa paghuhukay ng tunnel sa Sao Paulo. Habang sila ay magkausap, naiere na agad ang balita. Ang unang litrato na kanilang inere ay ang litrato ni Moises. Ang taong ito ay nakilala ng empleyado na siyang laging nagpapark ng sasakyan dito araw-araw. Kaya't hinanap ng pulis si Moises. Si Moises ay tumakas mula sa bilangguan ng Carandiru noong 2001 at halos 53 ang nakatakas mula sa ginawang underground tunnel. Room where prisoners do manual labor. At the other end of the tunnel was an exit inside this house that's at the back of the prison. Taong 2004 ng October, merong nagawang pagnanakaw sa Transbank sa Sao Paulo na ang mga kriminal ay nakamaskara, suot ang clown at monkey mask na ginamitan din ng tunnel. Si Moises, ang isang expert sa tunneling, ay sangkot sa isang pagnanakaw sa bangko sa Sao Paulo noong 2004 kung saan nag-organisa siya ng isang bagong gang upang pagnakawan ng Central Bank. Si Moises ang nag-recruit ng karamihan sa mga miyembro ng gang at nag-coordinate ng mga operasyon. Sa isang banda, may isang lalaki na nagtatrabaho sa gobyerno para sa dengue control. Noong mga panahong iyon, mayroong dengue outbreak sa lugar. Ang lalaking ito ay nakapagsabing nagkaroon siya ng pagkakataon makalapit sa lugar para magsagawa ng dengue prevention work. Nakalapit siya sa pintuan ng bahay na yon at napansin niya na ang isang maputing lalaki na parang 5'6" ang taas na may asul na mata na nakatingin raw sa kanya. Kakaiba daw ito sa lahat. Dahil sa dami ng taong kailangan hanapin ng mga pulisya, kinakailangan nilang magpakita ng sketches ng muka para mailarawan ng description ng witness na ito. Ang nailarawan ay hawig kay Alimao. Si Alimao ay nauna nang kilala sa lugar dahil sa pagkakasangkot sa mga malakihang robbery sa lugar. Nang pagkumpirmahin ng mga pulis ang mga itsura nito, napagtanto nila na si Alimao ay parang kamukha din ng magkapatid na si Marco at si Charles.
Charles. Sa kabilang banda, habang tuloy ang investigasyon, ang pulis ay nakakita ng isang gamit na prepaid phone card na naiwan sa lugar. Para makaiwas, itinago nila ito sa media dahil naniniwala silang pwedeng maging sagabal ang media sa kanilang investigasyon. Malaking tulong ang prepaid card na ito upang matukoy ng pulisya ang numero ng teleponong pinaggamitan nito at yun na nga, nagawang mahanap ng pulisya ang numero na ito at agad na pinakinggan ang mga tawag na naisagawa gamit ang telepono. Sa pagsisiyasat ng pulisya kay Charles, lahat ng kanyang mga ari-arian ay kinumpiska kabilang ang isang notebook na puno ng mga pangalan at numero ng telepono. Sa notebook na ito ay may isang numero na nakakuha ng kanilang atensyon. Bakit? Dahil ang pangalang nauugnay dito ay Big Black. Naalala niyo si Paulo Sergio, ang peking negosyante na nagparehistro ng synthetic grass company na nagsumite ng mga dokumento? Kasama sa mga ipinasa niya ay ang mga contact number. Gumamit si Paulo ng telepono na may SIM card na inirehistro lamang sa mismong araw na yon. Ito ay inirehistro sa pangalang Big Black's phone na parehas nakalista sa notebook ni Charles. Sa lugar kung saan naghukay ang mga magnanakaw ay mayroong landline. May 4 na tawag na ginawa gamit ang landline na yon. At ang mga numero na ito ay nakita din sa mga numero sa notebook ni Charles. Sa pagkakaduktong-duktong ng mga ebidensya, nakilala ng pulisya ang may-ari ng numero na yon. Ito ay si Antonio Edimar, ang aka Big Black. May isang pulis na nakapansin ng pagkakaparehas ng mga suspect sa listahan. Si Alimao, Antonio, Marcos at maging si Charles. Sila ay galing sa iisang lugar lamang, sa Boa Viagem. 15 araw pagkatapos ng pagnanakaw, August 22, 2005, nagsagawa ng misyon ng pulisya patungo sa lugar na yun. Hawak ang address ni Antonio Edimar, tumumo ang pulisya na nagpanggap bilang civilian. Sinubaybayan nila ang lugar ni Antonio mula sa isang maliit na tindahan sa malapit na habang nagmamasid ay humingi ng tubig sa isang matandang lalaki. Nagulat ang pulis nang biglang may pumaradang sasakyan na pagkaari ng kumpanyang Lokaliza. Pagtingin ng pulis sa nakasakay ay bumungad sa kanya si Antonio Edimar. Ang unang naisip ng pulis na gawin ay kunin ang kanyang plate number. Habang kinakabisado niya ito sa kanyang isip, isang lalaki mula sa tindahan ang sumigaw at sinabing, Tingnan mo isa sa mga magnanakaw sa Central Bank. nagulat ang pulis at hindi niya alam kung alam kaya ng lalaking ito na siya ay isang pulis. Naisip ng pulis na sundan si Antonio at napag-alaman ng pulis na siya ay patungo pala sa Fortaleza. October 2005, 2 buwan pagkatapos ng pagnanakaw, si Antonio ay gumamit ng telepono na malapit sa Mondobim. Ang Mondobim ay isang lugar sa lungsod ng Fortaleza na may higit sa 70,000 residente, kaya hindi madaling hanapin ng isang tao sa lugar na ito. Hindi madali sa pulisya na hanapin ang sasakyan ni Antonio sa lugar. Natanggap nila ang impormasyon na malapit daw ito sa isang universidad, ngunit walang universidad sa nasabing lugar. Habang nag-aabang ng pagkakataon, sumakit ang ulo ng pulis kaya't huminto muna ito sa isang butika para bumili ng gamot. Tinanong ng pulis ang isang matanda sa butika tungkol sa universidad sa lugar. Sinabi nito na wala daw universidad doon. Ngunit kung tinutukoy daw niya ang lumang paaralan ng theology, meron daw. Ngunit ito ay tindahan na daw ng pintura. Tinukoy ng pulisya ang lumang gusali na may nakasulat na College of Religious Studies and Philosophy. Nagmasid ang pulis sa paligid at natsyempuhan nila ang isang itim na Montana at nakumpirmang nasa loob si Antonio. Sinundan nila ito at pinagpatuloy ang pagmamanman. Dahil patuloy na pinakikinggan ng mga pulis sa Sao Paulo ang mga tawag ni Antonio, narinig nila na parang may inaantay siya at ang tawag niya dito ay boss. Narinig din nila na mukhang may importanteng gagawin ng mga ito. Sinend nila ito sa kanilang kapwa pulis. Narinig kasi nila sa mga tawag na may tinawagan daw si Antonio na isang babae para sa pagbili ng 1 kilong rubber band at notebook. Ipinadadala daw ito sa isang gate at nagpaalala pa na mag-ingat. Hello? Makinig ka. Kailangan ko ng pabor. Pumunta ka sa tindahan at bilhan mo ko ng 1 kilo ng rubber bands, notebook. Hindi. Notebook lang pala. May ballpen naman ako dito. Dalhin mo malapit sa gate. Iwan mo lang tapos umalis ka na. Hindi kami pwedeng umalis dito. Mag-ingat ka. Nakuha mo? Sa tingin ng mga pulis, gagamitin ito para ibandal ang mga ninakaw
ninakaw na pera. Sa pagsunod ng pulis kay Antonio, natukoy nila ang isang bahay na may pinturang pula. Sa paligid nito ay may mga maliliit na restaurant na pinagpasyahan nilang pagtambayan habang nagmamasid. Habang pinag-uusapan ng grupo ang kanilang plano, biglang bumukas ang gate at may dalawang lalaking lumabas na papalapit daw sa kanila. Napansin ng pulis na isang lalaki ay tila nakilala ang kasama nilang pulis. Dahil mukhang nagulat at natakot ito nang tumingin sa kanyang kasama, wala na silang nagawa kundi sugurin at pasukin na ang bahay. Mga pulis kami. Dapa! Habang nakatutok ang baril sa kanila. Sa loob ng bahay, natagpuan nila ang malaking halaga ng ninakaw na pera na nakakalat sa kung saan-saan. May maleta na puno ng pera, mga plastic bag na puno rin ng pera, at nakita din nila sa isang kwarto ang isang butas sa sahig na puno din ng pera. Hinuli si Antonio at 3 pa na dinala sa kustodiya kasama si David na tinawag na boss ni Antonio. Ito pala ang naghahati ng pera. Nakita pa ng pulis ang listahan kung sino at magkano na ang kanilang nahati sa mga kasamahan. Dito, nalaman nila na ang pera ay nahati sa 3 grupo ng mga gang. Ang bahay na ito pala ay nagsilbing parang isang warehouse. Natuklasan ang perang mahigit sa 12 milyong dolyar at pinaniniwala ang naibahagi na ang iba sa maraming individual. Nakahanap ang pulisya ng bagong suspect habang bawat grupo ng opisyal ay nagpapalawak ng mga lead na nagpapalalim sa kaso. Isa sa mga naarestong miyembro ng gang ay si Josmar. Siya ay natuklasang nagpapaikot ng ninakaw na pera para sa kanyang loan sharking na negosyo. Inamin din ni Josmar na sinuhulan niya ang kanyang kaibigan na bantay sa Central Bank na tumulong sa kanila sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa sistema ng seguridad ng bangko, pag-iwas sa mga camera at sensor, at tungkol sa mga crates at makitid na daan sa mga kahon ng pera. Kinumpirma ng mga pulisya ang hinala na may inside assistant mula sa bangko ang mga magnanakaw. Ang pangalan niya ay Edelson na hinikayat ni na Luis Eduardo at Josmar sa gang. Si Luis Eduardo ay dating gwardya rin ng bangko. Siya ay naging kaibigan ni Josmar. Si Edelson, na nakakita ng pang-araw-araw na operasyon sa loob ng vault, ay nagbigay ng impormasyon kay Luis Eduardo na pagkatapos ay ipinasa ito sa grupo ni Alimao. Nakatanggap ang pulisya ng ulat na maaaring nasa Bonito si Moises, ang lalaking expert sa paggawa ng tunnel. Habang hinahanap nila si Moises, nabaling ang atensyon ng pulisya sa isang tao na madalas makipag-usap sa posibleng kasabwat sa pagnanakaw sa Central Bank. Siya ay si Ludwina. Si Ludwina ay nakatanggap ng mga tawag mula sa iba't ibang payphone sa Maranhao at mukhang girlfriend daw ng isa sa mga magnanakaw. Ngunit hindi pa nila tiyak kung sino ito. Minanmanan ng pulisya ang mga tawag ni Ludwina at napansin nilang may lalaki na tumatawag sa kanya na nagbabahagi ng kanyang lokasyon. Ang tawag na ito ay tinrace ng pulisya. Pumunta ang mga pulis sa lugar kung saan nagpanggap silang civilian na humihingi ng tubig. Ngunit bago pa man makalapit sa bahay, hinarang sila ng isang lalaking nakamotor at itinaboy. Mula sa malayo, napansin nila ang isang lalaki na nakahiga na may mamahaling boots at bag na mukhang kagagaling lamang sa biyahe. Ngunit hindi nila nakita ang mukha nito. Ayon sa pulis, kapag nakita niya ulit ang boots ay matatandaan niya umano ito. Sa pamamagitan ng pag-check sa mga camera ng airport, nakilala nila ang lalaking may suot ng kaparehong boots at suot na bag gamit ang peking ID. Natuklasan ng pulisya na ang lalaking tumawag kay Ludwina ay si Raimundo Laurindo. Ito ay asawa pala ni Ludwina. Sa pag-monitor sa kanya, natuklasan ng pulisya ang mga bagong tunnels na gagawin, isa sa Macelo at isa sa Porto Alegre. Dahil maulan sa Macelo, pinagtuunan muna ng pansin ng pulisya ang Porto Alegre. 10 buwan pagkatapos ang pagnanakaw sa Bangko Sentral, June 2006, ang pulisya ay may tinatarget na paparating sa Porto Alegre na si Raimundo Pawi. Siya ay nakitang sinalubong ni Alessandro o kilala bilang Gordo. Sinundan sila ng pulisya papunta sa isang lugar na tinatawag na Partyon para sa isang meeting. Patuloy ang pagmamanman ng pulisya at sa iba-ibang oras, unti-unting nagsisidatingan ang iba't ibang grupo. Sinundan nila si Alessandro sa isang istasyon ng bus kung saan may grupo ng mga tao na naghihintay sa kanya. Sumakay sila sa isang Ranger pickup truck dahil sa dami ng kanilang bagahe at kargamento na patungo sa Caldas Jr. sa Porto Alegre. Dito, natuklasan ng mga pulisya na bumili ang grupo ng isang buong gusali sa halagang 1.2 milyong reals. Ito ay binabayaran sa 4 na installment. Si Fabricio o kilala bilang Boy
Tuloy ang gumawa ng transaksyon. Nang bilhin daw ito ni Fabricio, sinabi niya na mayaman daw ang kanyang tatay at plano niyang magtayo ng kumpanya ng computer sa nabiling building. Nakumpirma ng pulisya na may plano pala ang mga magnanakaw na maghukay ng bagong tunnel mula sa building na ito, kaya't sinuri nila kung saan may malapit na bangko. At yun nga, nakita nila ang Banrisul. Ang bangkong Banrisul ay may mga malalaking pribadong underground vault, kaya ito ang naging target ng mga magnanakaw. Patuloy ang pagmamanman ng pulisya sa operasyon sa Porto Alegre dahil alam nilang ito ay malaking lead. Para hindi mahalata na may ginagawang operasyon, nagtayo ang pulis ng kumpanya na tinawag nilang Omega. Naglagay sila ng mga surveillance camera sa harap ng gusali upang masubaybayan ang mga kilos ng grupo at ang kanilang pagpasok at paglabas. Napansin ng mga pulis ang diskarte ng grupong ito. Nagpapanggap silang manggagawa na talagang naka-uniforme at may helmet para kunwari ang gusali ay under renovation. Nakita ng mga pulis na naglalabas sila ng basura na tingin nila ay mga buhangin at lupa. Inatasan ng commander ng pulisya ang team na imbestigahan ng basura upang matukoy kung ano na ang progreso sa paghukay. Kapag flooring at debris, nagsisimula pa lamang sila. Kapag lupa naman, ay nasa ilalim na sila. Ngunit kung konkreto at bakal na daw ito, ibig sabihin ay nasa ilalim na sila ng vault ng bangko. Mayroon lamang silang 3 araw para maisagawa ang operasyon. Nag-deploy sila ng 2 sniper sa bubong sa harap ng building bilang pag-iingat sakali mang magkaroon ng emergency. At may backup surveillance na nagmamasid gamit ang binoculars. Nagplano ang mga pulis kung paano susugurin ng building. Una, ninais nilang pasabugin ang gate para makapasok, ngunit ayaw nilang lumikha ng atensyon. Bandang alas 5 ng umaga, may isang lalaking lumabas. Kinuha siya agad ng pulis at sinimulang tanungin. Ang lalaki ay walang maayos na maisagot, kaya't inisip ng pulis na posibleng lasing ito o nakadroga. Sumunod na lumabas ang isa pang lalaki para bumili ng pagkain. Napansin ng pulis na naiwan ng lalaki ang gate papasok sa building. Dito, nagsimulang pumasok ang grupo ng mga pulis. Napaligiran ng mga pulis ang gusali. Pagpasok nila sa loob ay agad na sumuko ang mga magnanakaw dahil wala naman silang armas. Madaling nakuha ng special forces ang kontrol sa gusali at naaresto nila ang 26 na miyembro ng gang, 22 mula sa building at 4 mula sa bahay sa Porto Alegre. Sa isang palapag ng gusali, natagpuan ng pulis ang isang altar na may imahe ng Our Lady of Aparecida na may nakapaligid ng mga candy. Natuklasan din sa building ang 2 butas sa sahig na kinukumpirma ng mga eksperto na katulad ito ng tunnel na ginamit sa pagnanakaw sa Central Bank sa Fortaleza. 22 members of the gang were arrested when they opened a tunnel inside a building in the central region of Porto Alegre. Along with the group, the federal police seized equipment for excavation, including bombs that supplied the tunnel with oxygen, 20,000 reais in cash, and a purchase and sale contract for the property. Marami ng suspect ang nahuli ng pulis, ngunit hindi pa rin kumpleto ang kanilang mga nahuhuli. Kasama na rito ay sina Alimao, Paulo Sergio, Moises at Marliudo. 2 taon matapos ang pagnanakaw, ilan sa mga suspect ay nananatiling malaya habang patuloy ang investigasyon. Ginamit ng pulisya ang iba't ibang paraan tulad ng pagsusubaybay sa mga kriminal at kanilang mga pamilya. Natukoy nila ang lokasyon ni Marliudo sa Canoa Quebrada kung saan siya nakita kasama ang kanyang asawa na may mahabang balbas. Sa simula, hindi nila ma-confirm kung siya nga ito, ngunit kilala ng mga pulis ang kanyang asawa na nagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Minanmanan ng pulis si Marliudo at natagpuan nila ang kanyang bahay sa Musoro. Bagamat mayroon ng warrant, hindi agad pumasok ang mga pulis sa bahay. Sa halip, hinintay nilang lumabas si Marliudo bago siyang arestuhin. Nilapitan ng pulis na nakasuot lamang ng t-shirt at shorts si Marliudo at tinawag siya sa kanyang totoong pangalan. Sa una ay nagulat si Marliudo, ngunit nakipagkamay pa rin siya dito. Sinabi ng pulis na hindi ba niya siya natatandaan, ngunit hindi ito nakakaalala. Binulong ng pulis sa kanya, Ako ay isang federal police. Game over na. nang
Walang malay si Marliudo nang marinig ang mga salitang iyon at dinala siya sa ospital. Pagkagising niya, may mga pulis na nagre-record na sa kanya. Na-diagnose si Marliudo ng GAD o Generalized Anxiety Disorder. Sinabi niya na ang mga nakalipas na 2 taon ay pinakamasamang karanasan niya. Nagtago siya sa gubat at kumakain daw siya ng hilaw na mais. Napapalibutan ng mga insekto ang kanyang katawan. 2 months out in the sticks? You're crazy. I almost turned into an animal, man. I went through such a rough situation. I used to eat raw corn. I had ticks and fleas all over my body. Put me in jail. I know you locked me up. I want to own up. I want to work and live with dignity. Kaya't hiniling niya na ikulong na lamang siya para makapagsimula ng panibagong buhay. Hinanap ng pulis sa kanya ang pera. Ipinakita naman niya ang lokasyon ng 2 bag kung saan niya ito ibinaon sa lupa. Ang isa ay puno ng pera habang isa naman ay puno ng dokumento ng ari-arian para sa lahat ng real estate na binili niya. Ang lahat ng ito ay kinumpiska ng pulis. 2 taon at kalahati matapos ang pagnanakaw, nagtuon ng pulis siya kay Alimao. Iniimbestigahan din nila ang kapatid ni Alimao na si Jenny dahil sa posibleng pagkakasangkot nito sa krimen. Madalas nagpapatawag na manikurista si Jenny at palaging nagdadagdag ng malaking bayad. Sinundan ng pulisya ang manikurista at isang araw nakatanggap ito ng tawag mula sa Sao Paulo galing sa isang lalaki. Tinanong ng lalaking ito kung Nasaan ang babaeng yan? sumagot ang manikurista at sinabi na Tatawagin ko. Katapos, ibinaba ng lalaki ang telepono. Pagkatapos ng 10 minuto ay tumawag muli ang lalaking ito pero gamit naman ang ibang payphone. Sa una, akala ng pulis na ito si Alimao ngunit ibang boses ang naririnig. Sa pagsusuri ng mga logs, napansin ng pulisya ang isang tawag mula sa Brasilia na kaduda-duda dahil ang numero ay nasa pangalan ng isang magsasaka na ang pangalan ay Roberto. Pumunta sila sa Brasilia upang hanapin si Roberto. Sa pagdating ng pulisya sa lugar, nakita nila ang isang lalaki na may iba ang itsura mula kay Alimao. Sinubukan ng suspect na magpalit ng anyo pero natukoy siya ng pulisya sa kanyang horse tattoo sa kanyang braso. Siya ay inaresto at kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Noong Enero 2008, sinunod namang hanapin ng pulisya si Paulo Sergio, ang lalaking may suot na bini. Natuklasan ng pulisya sa karagdagang investigasyon na peking pangalan lamang ang Paulo. Nahuli nila siya sa isang car rental company sa Belo Horizonte. Sa kabila ng pagpapakita ng mga badge ng pulis, hindi naniniwala si Paulo sa kanila at sumigaw na kinikidnap siya. Matapos ang pagpupumiglas, siya ay inaresto at dinala sa istasyon para sa investigasyon. Tinanong si Paulo kung paano niya nagawa ang government ID na may suot na bini. Sinabi naman niya na nagbayad siya ng malaking halaga sa isang forger para magawa ito. Sinabi din niya sa pulis na dati na siyang kinidnap dahil sa pagnanakaw sa Central Bank kung saan nagpanggap ang mga kidnapper na pulis at pinilit siyang magbayad ng malaking halaga para makalaya. Nabaril na rin daw siya sa isa sa mga insidente ng pagkidnap sa kanya kaya't napilitang umalis ng Sao Paulo. Unti-unti nang nahuhuli ng pulis ang mga tao sa likod ng pagnanakaw na ito ngunit hindi kumpleto kung wala ang expert sa paggawa ng tunnel. Ito ay si Moises. Sunod siyang tinutukan ng mga pulis, hindi maikakaila na matalino at talaga namang edukado si Moises. Kung ginamit lamang siguro niya ang kanyang talino sa mabuti, ay siguradong malayo na ang narating nito. Ang unang hakbang na ginawa ng pulis ay manmanan ang kanyang asawa na may-ari ng isang restaurant. Inobserbahan ng pulis ang anumang pattern sa kilos nito at nadiskubre nila na tuwing weekends, nawawala siya at ang kanyang telepono ay laging naka-off mula Biyernes hanggang Lunes. Isang araw, tinawagan siya ng isang unknown number. Sinubukan ng pulis na i-trace ang location ng tawag, ngunit hindi nila ito makuha ng eksakto dahil gumagalaw. Sinundan ng pulis ang lokasyon at nakumpirma nilang si Moises ang tumawag at pumasok sa isang apartment building. Bago nila siya arestuhin, tiniyak muna nila na nakaparada ang sasakyan ni Moises sa garahe para maiwasan ang kanyang
pagtakas. Dahil hindi nila alam kung saan matatagpuan ang kwarto ni Moises sa apartment building, ginamit nila ang kanyang sasakyan para mahuli siya. Nagplano ang pulisya ng stage car accident upang pababain si Moises. Pinatawag nila ang gwardya ng gusali at sinabing nabangga ang sasakyan ni Moises sa garahe. Nahulog si Moises sa patibong na ito at lumabas sa kanyang kwarto na hindi alam na sinusubaybayan na siya ng pulis sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Paglabas niya ng elevator, nagulat siya nang makita ang malaking grupo ng mga federal police officer na naghihintay sa kanya. Matapos arestuhin si Moises, iniisip niya na baka nakalimutan na siya ng mga pulis matapos ang 4 na taon. Nakuha mula sa kanya ang mga mamahaling gamit tulad ng relo at ginto. Kalmado naman si Moises habang nakikipag-usap sa kanila. Gayunpaman, hindi kontento ang mga pulis kahit nahuli na ang mga kriminal dahil sa malaking gastos na kinakailangan ng operasyon na ito, upa ng bahay, pagpaparehistro ng kumpanya, mga kagamitan sa paghukay, pagkain, kotse, truck at gasolina. Kaya naisip ng mga pulis na posibleng may kinalaman sa drug trafficking ang operasyon na ito. Natuklasan ng mga pulis ang financier ng operasyon. Ito ay si Fernandino, isang kilalang drug dealer sa Sao Paulo. Nagbayad si Fernandino ng 300,000 real upang suportahan ang operasyon. Kumuha ng 15% mula sa ninakaw na pera na nagkakahalaga ng 25 milyong reals sa palit ng kanyang investment. Dahil sa kanyang malaking parte, siya ay naging target ng mga kapwa niya kriminal. 2 beses siyang dinukot ng mga tao na nakasuot ng uniforme ng pulis. Hindi malinaw kung sila ay mga tunay na pulis o tiwaling pulis. Pagkatapos ng mga pagdukot, humingi sila ng $1 milyong na ransom. Bagamat binayaran ito ng pamilya, hindi pinalaya si Fernandino at natagpuan na lamang siyang patay. Sa pagsusuri nila sa katawan, natuklasang ito ay dumanas ng torture. Maraming pasa sa katawan, nakababa ang pantalon, binaril sa puwetan upang hindi makatakbo at sa mukha upang masigurong siya ay mamamatay. Ngunit ang tanong, sino ang pumatay sa kanya? Natuklasan ng mga pulis na ang mga kidnapper ay may koneksyon sa mga tiwaling opisyal na pulis, militar at isa pang abogado. Ito ay ayon sa isang informant. Kilala ng mga tiwaling pulis si Fernandino bago pa ang pagdukot sa kanya. Kalaunay, natagpo ang pinatay ang informant na ito. Matapos kunin ng pantubos, napagpasyahan nilang patayin si Fernandino upang maiwasan ang kanyang paghihiganti. Layunin ng mga ito na alisin ang lahat ng ebidensya sa pamamagitan ng pag-target sa iba pang mga pwedeng makakilala sa kanila. Bukod kay Fernandino, may iba pang miyembro ng gang na dinukot para sa ransom. Ang pulis ay nagsimulang magsiyasat sa kung sino ang pumatay at dumukot kay Fernandino. Base sa report ng autopsy, bago pa man pala nabayaran ng ransom ni Fernandino, pinatay na pala ito. Isa-isang naglabasan ng balita na pati ang pamilya ng mga nagnakaw sa bangko ay pinagkikidnap na din at mga sangkot umano ay mismong pulis. Ang mga magnanakaw ay mas kinustong makulong na lang kaysa sila ay malaya nga, ngunit araw-araw naman silang nagtatago sa mga taong gustong tumarget sa kanila. Isang halimbawa si Pedrao. Si Pedrao ay nasa bahay ng salakayin ng ilang mga lalaki sa kanyang bahay na nagpanggap ng mga pulis at gustong kunin ang kanyang bahagi sa perang nanakaw sa Central Bank. Sa itaas ng kanyang wardrobe ay may 800,000 reals at kinuha ito. Binugbog nila ito pati na rin ng kanyang asawa at saka umalis. Nakakuha pa daw ng impormasyon ng mga lalaking ito na mayroon pang natitirang pera si Pedrao kaya't bumalik ulit ito para kunin. Napagtanto ni Pedrao na ayaw niya ng ganito at mas gusto na lamang niyang ikulong. Ngunit iniwanan siya ng 50,000 reals para manahimik at kalimutan na lang ang lahat. Pinaniniwalaan na ang mga lalaking ito ay mga korap na pulis dahil ang mga kwento ng mga nahuling suspect ay nagtutugma. May ilang mga suspect sa pagnanakaw ang nawawala at may mga nakapagsabing sila ay dinukot ng mga korap na pulis sa isang lugar. Kalaunan ay may natagpuan na lamang na 2 bangkay. Samantala, nakatanggap ng balita ang pulisya na si Ludwina na asawa ni Raimundo ay may hawak na pera galing Central Bank. Sa pagmamanman ng pulisya sa kanila, natukoy nila ang plano ni Raimundo na pumunta sa isang fast food resto para sa isang meeting. Habang siya ay minamanmana, nasaksihan nila na siya ay dinukot ng kapwa nilang pulis. Pinakinggan ng pulis ang ibang mga tawag ni Raimundo. Sinabi niyang siya ay may kasama at hindi ito mga kaibigan. Tinawagan din ni Raimundo si Ludwina at sinabing siya ay nahuli at kailangan niya ng pera. Napakinggan ito ng mga pulis at na-track ang tawag gamit ang isang cellphone tower na nag-match sa isang police station sa Sao Bernardo do Campo. Dahil dito
napaisip ang mga pulis kung ang tinutukoy ba niyang nakahuli sa kanya ay pulis at kung nakakulong ba siya sa istasyon ng pulisya. Napatanto ng pulisya na tila may balanse sa pagitan ng mga kriminal at mga pulis dahil alam nilang mga kriminal kung sino ang mga pulis na kumukuha ng suhol. At sinasabi nila ito sa abogado. Kaya ang abogado ay minsan naglalaro sa parehong panig, sa panig ng kriminal o ng pulis. Tutulungan niya ang pulis na i-extort ang mga kriminal. Napag-alaman din ng pulisya na may ilang mga pulis na nag-e-extort sa isang miyembro ng gang, ang pangunahing logistical support na si Alessandro. Siya ay may open arrest warrant at patuloy na ine-extort ng mga pulis para hindi siya hulihin at ikulong. Si Alessandro ay laging kausap ang kanyang asawa sa telepono. Sa isang tawag, nang makita ni Alessandro ang pulis, narinig nilang sinabi niya sa kanyang asawa, andito na sila, na nagbigay ng impresyon sa pulis na hindi lamang niya alam na pulis ang mga ito, kundi kilala niya talaga sila. Natunugan ng pulis na andoon silang lahat sa bahay ni Alessandro. Ang mga korap na pulis na ito ay hindi kontento sa pagkidnap sa mga kriminal, kundi tina-target pati ang kanilang mga pamilya, mga ina, asawa at mga anak. Dahil sa mga ito, napilitang lumaban ng mga kriminal laban sa kanila. Nagkaroon ng riot noong 2006 na sinasabing konektado sa laban ng mga gang at ng pulisya dahil sa ang mga pamilya nila ay dinadamay na ng mga korap na opisyal. Ang Central Bank heist ay konektado sa iba't ibang klase ng krimen. Hindi nahuli ng mga pulis ang dalawang suspect na sina Antonio at habang si Juvenal Laurindo ay matagal nang hinahanap at ilan nagtatago sa Boa Viagem. Ilang operasyon na ang sinubukan ng mga pulis para mahuli ang dalawa, ngunit palagi daw silang nakakatakas. Kilala sila sa kanilang lugar at sinusuportahan ng mga tao. Ang mga hindi tumutulong daw sa kanila ay nakakatanggap ng mga death threats. Halos 15 taon nang hinahanap si Juvenal, ang tanging suspect sa pagnanakaw ng Central Bank na hindi pa nahuhuli. Naaresto si Antonio noong 2018 sa isang rural area sa Boa Viagem na kung saan ay walang ibang nakatira. Pinuna ng publiko ang pulisya dahil hindi nila nabawi ang 164 million na ninakaw kahit naaresto na ang mga suspect. Sa kabuuan ng kanilang mga nahuli, umabot sa 129 na tao ang nakasuhan dahil sa direktang pagkakasangkot sa theft at money laundering na nagpatong-patong dahil umano sa mga ari-ari ang binili ng mga suspect. Halos 500 witness ang kasama sa pagdinig. Ang combined sentences sa trial court level ay umabot sa 2,452 years na pagkakakulong. Dahil sa kasong ito, nag-organisa sila ng organized crime law sa Brazil noong 2013, ngunit ito ay huli na. Kahit maingat ang kanilang pagpaplano, itinuturo sa atin ang pagnanakaw sa Fortaleza noong 2005 na kahit gaano katalino ang mga taong gumawa ng krimen, sa huli, ito ay nagdudulot ng seryosong consequences at pagbagsak. Sa palagay mo ba, maaari pa rin bang maganap ang isang pagnanakaw ng ganitong kalakas sa kasulukuyang high-tech na mundo? Ang tagumpay na itinatag sa katapatan at pagtsatsaga ay tunay na kapag-pakinabang.